Lupaypay, masakit ang tiyan, nagsusuka at nagdurumi. Naranasan niya ng 5 magkakapatid sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ang itinuturong sanhi, ang kinain nilang pansit biyo na binili sa kantin ng eskwelahan. Isinugod sila sa Southern Philippines Medical Center. Tanan gid sila. Pero ang ako adyong nakuan katud yung isa. Biyo na lagi sir kay himsog pa man tong mga bata sir sawa pa naabot tong kamagulangan nga dalag bihon. Nagdula pa to sa balay sir. O nag-Chinese pa in taon to. Pag tanaw na ko lupay-pay kaayo niya, sangkin na ang eyeballs, then matag-startan na mo og dextrose dayon. So after na, kumusta na? Stable na? Stable na siya. Nasa maayos ng kondisyon ng mga biktima. Napag-alamang ibinalot pala ng estudyante sa cellophane ng binili niyang pansit at sa kinain nilang magkakapatid kinagabihan. Ayon sa principal ng eskwelahan, istrikto sila sa pag-handle ng pagkain sa kantin. Kung panis daw ang pansit na ibinebenta nila, hindi lang ang magkakapatid ang nalasot. Really are going to support. So any voluntary contribution that we can give para at least na lang, it can also help para sa assistance on the medical. Pansit din umano nakadali sa mahigit 30 residente sa barangay Dansolihon, Cagayan de Oro City. Nagkainan sila sa pagtitipon-tipon ng mga magsasaka. Nangalmig bam iba. Asa man siya? Tapos? Nagsuka-suka na, niya naglibang. Kamotanan? Oo. Ang uban nagsuka nagdugo, ang uban naglibang nagdugo. Kabilang sa mga biktimang sanggol na anak ni Aileen Calaga. Primero nagkuan ani suka akong anak nga makamagwangan. Unya kay na pagkasunod ay akong manghod na pod nagsuka kalibang. Anto din ang akong anak na pod kana siya. Suka kalibang kanay dayon. Tung nadlok ang kakang. Ana siya nadalo na sa ospital. Mahigit 30 residente ang nagkasakit. 27 sa kanila, mga bata. Kinumpirma naman ng doktor. Definitely, that is a food poisoning. Kay maklaro man nato ang unsay gikaon nila, common nga gikaon nilang tanan, dungan sad. So, that is definitely a food poisoning. As to unsa lang ang hinungdan nga kagaw, kana ang dili nato ma-verify. Walang dalang sample ang mga biktima, kaya hindi makumpirma kung pansit bam inga ang nakadali sa kanila. Na-discharge na sa ospital ang lahat ng biktima. Kapag na-food poison, paalala ng Department of Health, uminom ng maraming tubig para iwas dehydration. Huwag itapon na pagkain tingin nyo ay nakalason para maisailalim ito sa pagsusuri. At panghuli, uminom ng gamot na inireseta ng doktor. James Agustin, GMA News.